Kumusta kayo? Welcome kayo sa aking YouTube channel. Sasagot na naman tayo ng comment doon sa nag-comment sa mga video natin. So ito yung tanong na sasagutin natin. Ang sabi niya, magkano pakyaw sa PU board per square meter? Okay? PU board stone panel, okay? O polyurethane stone wall panel. So magkano kaya pakyaw per square meter? Okay? Ang karaniwang size nito, ang pinaka-recommended size nito is 60 cm by 120 cm. Kung sa feet, 2 feet by 4 feet. So ito yung pinaka-common at madaling i-install. Karaniwang ginagamit ito ng mga nagpapagawa kasi mas maganda siyang tingnan itong size na ganito. Okay? So bago natin umpisahan guys, ang pagbibigay ko ng idea para sa inyo kung magkano ang per square meter ng pag-install ng PU board wall panel. Inanyahan ko yung mag-like, comment at mag-subscribe. Meron kayong katanungan, comment lang sa baba. Marami pang hindi nasasagot. Pero sasagutin ko yan. Hindi ko pa nakikita yung iba kasi yung iba old na. Ang napapansin ko lang kasi karaniwan yung mga bago. Kaya pwede kayong mag-comment ulit. So, pwede rin kayo mag-donate sa akin via Super Thanks. Diyan sa YouTube meron dyan na thanks sa baba. Pwede kayo mag-donate sa akin via dyan. Pindutin nyo lang, igagay na kayo at makapagbigay kayo sa akin. Kaya maliit lang na halaga, pinapasalamatan ko yan. So magkano kaya per square meter pag nagpagawa ka ng PU board stone wall panel? Okay? So ang mga namamakyaw, dinidepende nila yung kanilang paniningil, yung labor cost. Depende doon sa presyo na binili mo na PU board. Okay, mas mahal, mas mataas yung pakyaw nila. So may tinatawag dito na low budget, mid-range at saka high-end. Okay? So ang low budget nito, pag bumili ka ng PU stone wall panel, ang pinakamura nito, actually nabibili ito sa mga Shopee. Okay? Mapatak siya ng 600. So kung sa mga planta ka, direkta ka sa planta, bumili sa mga factory, mas mura yan. Pero kung sa mga outlet na, sa mga Home Depot na, mas mahal na siya. Okay? So 600 ang pinaka-low budget nito Ibig sabihin, below 1K. Okay? Yun yung pinaka-low budget. Ang middle range nito, ang middle price nito, pumapatak ito ng 1,000 to mga 2,500, mga 2,500 hanggang 3,000. Tapos yung high-end finish na, pag sinabing high-end finish na, ito yung pinakamahal na presyo. Okay? Mas magandang klase na siya, mas makapal. Karaniwan na itong ginagamit sa mga lobby ng hotel, sa mga kondo, yan, sa mga lobby niya, tsaka sa mga living room ng mga luxury living room. Okay? So ang price niyan pag high-end finish na, mas mahal na yung wall panel na ginagamit. Pumapatak na dyan ng mga 3,000 to 12,000. Depende sa PU stone panel na ginamit mo. Okay? So doon dinidepende nila kung magkano yung paninigil nila per square meter. So example, dito sa low sit-up, pag sinabing low sit-up, wala siyang anong design, flat lang yung wall na installan mo ng PU stone wall panel. Okay. Halimbawa, ang size ng sala mo o ng living room mo, karaniwan kasi itong nilalagay sa likod ng TV. So, ang pinaka-recommended dito dapat sa mid-range ang setup nito. Okay. Pero pag-usapan muna natin yung low budget, low setup. Okay. Ang karaniwan kasing size ng mga wall natin sa sala is 3 meter by 2.5 meter. Okay? Yung taas na is 2.5, 3 meter yung lapad niya. So 7.5 square meter yan. Yan yung karaniwang nasa likod ng TV mo, ng wall mo.
So, 7.5 square meter yan. Kailangan mo dyan ng 11 na panel. Okay? Na PU board panel. So, kung doon natin siya ibase sa murang presyo na 600, 6,600 yan. Ang magiging labor niyan, ang magiging range nito, ng labor nito, pag ganito yung presyo ng PU board stone wool panel na binili mo, actually mga light lang to. Pag mura kasi yung PU stone panel, mas light siya, mas mura siya. Habang nagda-dark siya, nagmamahal siya. At habang kumakapal siya, nagmamahal siya. So ang range niyan is 300 to 400 per square meter. So ibig sabihin, 75 square meter times 300 is 2,250. Kung sisingilin ka naman ng 400 is 3,000 yung pakyaw mo. So yan yung low sit up. Paano naman kung ang project mo is mid-range? Ito yung pinaka-recommended yung mid-range kasi mas maganda itong tingnan kaysa dun sa low sit up. Okay, ganun pa rin ang pag-installan. Flat wall lang, wala siyang gaanong design, wala siyang cove, wala siyang cove light. At saka yung taas niya, 2.5 lang. So ibig sabihin, ang wall panel na gamitin mo pa rin is 11 pa rin kasi 3 meter by 2.5 is 7.5 square meter. So 11 wall panel pa rin ang gagamitin mo. Pag i-average na natin sa 1,000 ang bawat isa na panel mo. So ang range niyan ng mga namamakyaw, i-average lang natin sa 500. Actually nagtatanong-tanong din ako nito sa iba kung magkano singil nila nito. So iba-iba talaga yung singil nila. Tapos in-average ko na lang para nasa gitna tayo. So 500 per square meter. Ibig sabihin ang pakyaw niyan pag sa mid-range na sit up is 3,750. Okay? Yung wall panel mo is 1,000. Tapos yung pakyaw niyan is 3,750. Okay? Yun yung mid sit up. Okay? So, yung sinasabi ko, yun yung pinaka-recommended at karaniwang ginagamit, yung mid-range na sit up. Pero mayroon pang sit up na pang luxury. Ito yung tinatawag na high-end finish. Okay? So, nasabi ko na makikita yun sa mga condo, sa mga hotel, okay? Sa mga modern luxury living room, makikita natin yan. Kasi mas realistic na tingnan yung wall mo. Parang bato na talaga tingnan yung wall mo. Kasi mas dark na siya, dark yung color niya. So, ang presyo niyan per square meter, pag pinakyaw mo yan, okay? Mas mahal na siya. Pumapatak na siya ng 600 to 1,200 per square meter. Depende doon sa wall panel o sa PU board wall panel na binili. So ang range is 600 to 1,200 per square meter. So kung papatak lang ng 3,000 ang isang piraso mong panel, malamang ang pakyaw nila dyan is 600 per square meter. Pero kung doon ka na sa mga 10,000 pataas, mga 12,000, isasagad din nila yung presyo sa 1,200 per square meter. So ayan ang mabibigay ko na idea. Kung ikaw ang mamamakyaw, kailangan alam mo kung magkano yung materialis o wall panel na ikakabit mo para maibase mo doon yung paniningil mo. Mas mura, hindi naman makatuwiran na mura lang yung ipapakabit ng may-ari, sisingilin mo siya ng mahal. So nakadepende doon lagi yung pamamakyaw mo kung magkano presyo ng binili na wall panel. So kung wala kang idea kung magkano yon, madali lang naman malaman kung magkano ang presyo nun. Maliban sa itanong mo sa may-ari kung magkano ang panel na binili niya, pwede ka pa mag-research at magtanong-tanong. So ayan. So paano naman kung ang wall mo is mataas na? Maaaring 3 meter above na, pataas na, 4 meter ang pag-installan mo ng wall panel. Okay? So kailangan mo na yan ng scaffolding. Actually yung scaffolding na yan, hiwalay pa yun doon sa range na ibibigay natin. Kaya pag-usapan ninyong dalawa, yung namamakyaw at saka yung may-ari, kung paano ang renta ng scaffolding, kung ano mong gamitin ninyo. Okay, kasi kailangan mo na yun pag matataas na.
Okay? Hiwalay pa yun dun sa range natin. So, bahala na kayo magkano rintahan dyan. Ngayon, kung masalimuot yung design, yung details ng i-install mo, ay mahirap gawin, mahirap yung mga cutting, pwede ka magdagdag ng 100 pesos per square meter doon sa mid-range, tapos 200 pesos doon sa high-end finish. 200 pesos, so bahala ka na, dagdagan mo. Basta doon sa low budget at saka sa mid-range, pwede ka nang magdagdag ng 100 to 150 per square meter. Depende doon sa pagtandya mo sa design. Kung nahihirapan sa design, 150 per square meter idadagdag mo doon sa range na binigay natin. Okay? So, ito pa guys, yung bibigay ko na idea sa inyo. Ito yung normal lang na pakyaw. Okay? Hindi na natin gamitin yung per square meter na yun. Okay? Kung sa titingnan mo pa lang siya, makakapag-price ka na kung magkano yan. Okay? Halimbawa sa small wall ha, yung pangkaraniwang wall, so nabanggit natin kanina, na 3 meter to 4 meter, tapos ang taas niya is 2.5, okay? 3 meter to 4 meter hanggang 5 meter, okay? Pero sa tingin mo yan, pag ikaw mamakyaw, alam mo na kung anong sukat yan, kahit hindi mo yan sukatin, di ba? Ako alam ko na yan, kung makita ko lang yung wall na yan, alam ko kung gaano nakahaba yan, gaano nakataas yan. So, kung small wall, para hindi ka lugi, pakyawin mo siya ng 3K to 6K. Okay, depende ulit doon sa details ng wall. Kung may cove, pwede mo siyang isagad ng 6K. So kung medium wall, okay, medium wall, mas malaki-laki na doon sa nabanggit natin kanina, malamang mga 5 meter na yung haba, tapos 2.5 meter na. Para hindi ka lugi, pakyawin mo siya ng 5K to 12K. Depende ulit sa details ng pag-installan mo na wall. Okay, karaniwan yan, yung mga medium wall, yun yung TV wall. Yung TV wall na yun, yung haba. Okay. So, depende rin sa details yun kasi medyo mahirap yan pag TV wall. Karaniwan yan, nilalagyan ng cove light. Kaya, para hindi ka lugi, kung ikaw na mamakyaw, 5K to 12K ang ibabudget mo dyan. Kung buong sala na, pwede mo siyang pakyawin ng 10K to 25K plus. Okay. So, yun yung pinakamadali na pamamakyaw. Okay. Pag small wall, 3K to 6K. Pag medium wall, 5K to 12K. Tapos buong sala, 10K to 25K. So yun yung madaling pamamakyaw. Ibig sabihin, pag tingin mo pa lang, pakyawin ko yan ng 15K. Yan. Pakyawin ko yan ng 5K. So yan. So idea lang to sa akin. So sana nakatulong to, makapagbigay ko sa inyo ng idea. Okay? Pwede ulit kayo mag-comment, mag-like at mag-subscribe. Salamat.